panganay ko yung may anak na, yung dala-dala kong bata. Ay, malaki. Pero ito namili yung araw. Hindi mo. Sampurato tawag ko dito. Titinda sila ng Siya araw. bumabili, Sana tayo? namimili. Kung iba, kung gusto ng marble tayo. Iba. No? Nasa ano si Ma'am Lucas. Iloilo. Okay na ba sa inyo na? Umating ba yan? Oo. Okay naman. Nandito na tayo siya. Lalabas na Okay, kami. no? Hindi. Okay lang. Ayan na. Okay. Magandang Kasi ano ng pastor, ano din natin eh. kaisa natin. Loob ng Diyos yan. Nagsama-sama tayo dito. Salamat sa sa gabi nito. Siguro start tayo. Yan. Okay, siguro ay kung tayo sa Panginoon. Purihin muna natin ang Diyos. Hindi pa ating Father and Father. Panginoon, sa gabi ito, Diyos, kami sa iyong narito. Para tayo aming purihin sa bahin at akilahin ng aming pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng natin, O Diyos, at ang barangay ng lugar sa panguna ng aming punong Chairman Panginoon, Chairman Lenny Reyes, O God, Logan ng Panginoon po, na magpala po sa kanya, Panginoon. Mula sa kanya, hanggang sa kanya po mga nasasakupan, Panginoon. Logan ng Panginoon po, magpala. Lumalo yung kapangyarihan sa buhay niya, Panginoon. Maraming pagkaluluwa ang maligtas at makakakilala sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain ng Diyos. Lord, hayaan niyo po na purihin namin at kakilain na namin sa pamamagitan ng mga papuring awit na aming awitin sa mga konsuminto, God. Hallelujah, Lord. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming mga papuring at salamat sa mga konsuminto, God. Patuloy po natin purihin ng Diyos. Pwede pa natin katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsamba, iaalay.
pinupuri siya yung Panginoon. Ikaw ang aming dakila at sinasambahan namin sa gabing ito, Diyos. Dalangin namin patuloy kami samahan. Patnubayan sa gawain ito at iwanan mo sa amin, Panginoon. Lahat ng narito, God, ikaw patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon. Sapagat ikaw ang nagdala sa kanila, O God, upang patuloy na mapakinggan yung mga salita, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, Diyos. Dalangin namin ang yung misahiro na gagamitin niyo po sa gabi ito, Lord God. Ikaw patuloy po na magpala po sa kanya. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kaalaman at karunungan, wisdom, knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, na lahat ng kanyang sasabihin ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon, upang maging kalakasan ng aming buhay spiritual habang kami ay narito sa mundo nito, God. Palay niyo po ang narito sa pangalan ng mga anak at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa sabi na, Amen. Yan. So, salamat. Gandang gabi. At meron pa tayong siguro mga 30 minutes, no? Kasi dapat ang start natin ay 6 o'clock. Pero sabi nga ay ang lahat ng bagay ay ang Diyos po ang nagano po sa atin. No, kaya sa mga oras pong ito ay ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Hindi po ba? Yan, salamat sa ating kapatid na ito. Ay, ikumpare natin. Salamat ba? No? Sa iyong pagdalo. Okay, po na. Yan. So kung handa na ba tayo, ay tawagin po natin si Brother Ramon upang siya pong magbigay po ng mensahe po natin sa oras po nito. Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa, makinig po tayo na ating makinig. Sabi nga ng Panginoon, makinig ang may pandinig, umunawa ang may pangunawa. Basahin po natin ang aklat ng Genesis, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 19. Genesis, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 19. Iniutos ng Diyos na ihandog ni Abraham si Isaac. Napakahalaga po ng mensahe na ito na minsan binabasa at hindi nila nakikita kung ano ang kahalagahan. Sa bawat mensahe ng Panginoon, may itinuturo sa atin bilang mga mananampalataya. Na hindi lang natin binabasa sa ibabaw at pagkatapos nyo sabihin natin, oo, naunawaan ko na. May malalim itong implikasyon sa buhay natin. Na tila ba na binabypass natin. Katulad ng nakaraan, naituro ko yung salitang biyaya. Salamat at binuksan ang puso ng ating butihing chairman. Naintindihan niya yung salitang biyaya. Hindi pala ito patungkol sa pagkain, kundi ang biyaya ito ay mahalaga dahil hindi pagkain kundi mismo ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ang nakataya, nakasalalay para saan? Para iligtas ang kanyang mga hinirang, yung kanyang mga pinili. Okay, babasahin po natin kung may mga Biblia po tayo o ano man. Sundan nyo lang po ako, no? Sa cellphone, may mga Bible ko sa cellphone lang. Cellphone na lang po ginagamit natin eh. Dati talagang Bible. Ngayon Kasi ako po na. Bible talaga, problema lang. Detekto po yung mata ko kaya ito, ilaw na, mababasa mo. Pero pag nasa bahay po ako, Bible lang ginagamit ko pag nagde-devotion po ako. Okay. Genesis chapter 22, talatang 1 hanggang 19. Ito po ang sinasabi ng sulat ni Moises. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham! At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon. Makinig mabuti ha. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka
sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw, isipin niyo paglalakbay ha, 3 araw nilakbay. Kung ating aaralin ang Moriah, parang bundok na Gulgota, bako-bako, lubak-lubak, bato-bato. Hindi ang patag, kaya inabot siguro siya ng 3 araw. Nang ikatlong araw ay tumingi si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy na handog na susunugin at pinapasan kay Isaac na kanyang anak. Huwag niyo kadilimutan yung binanggit kong ipinasan kay Isaac, kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim. Sila umalis at magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama ko. At kanyang sinabi, narito ko anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit, nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya sinabi, at sila lumating sa lugar na sinabi sa kanya na Diyos, nagtayo roon si Abraham ng isang lambana, iniayos ang kahoy, at tinalian si Isaac, kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyang sinabi, huwag mong sasaktan ang bata. Ugawan man siya ng anumang, kapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki na nasa likuran niya na ang mga sungay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh-Yireh o sa Hebro, Yahweh-Jireh. Kaya sinabi hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon, ito ay pagkakaloob. Mula sa langit ay muling tumawag ang anghel ng Panginoon kay Abraham. Sinabi niya, okay, dito lang po pala ako lumagpas niya. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh-Yireh. Pupanain mo ang salitang ito ating mag-aralan sa gabing ito. Bago natin pag-aralan, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na hindi ito aksidente o nagkataon lamang, Panginoon, kundi ito ay ayon sa iyong walang hanggang kalooban bago pa man magsimula ang saligan ng sanlibutan. Samahan mo po kami, Panginoon, hindi kami nag-uutos sa iyo upang maunawaan namin at kung meron man kami kanya-kanyang kuro-kuro, pangunawa na kayo ang nagbibigay sa amin. Bigyan mo po kami nito, Panginoon, sapagkat ang aming kaalaman ay limitado. Hindi nyo katulad, Panginoon, na hindi namin matawaran ang iyong kapangyarihan, kaalaman, karunungan, dahil kayo ang aming Diyos na walang makakaarok sa iyong karunungan, walang makakaabot sa iyong kaalaman. Tunay nga na
salamat at bagamat may mga panauhin kami, Panginoon, na dinala niyo po ang kanilang panyapak upang marinig nila ang mga salita na ito'y aming magiging pagkain ng aming kaluluwa at karagdagan din ito, Panginoon, upang lumalim pa ang aming pananampalataya. At hindi lamang po lumalim ang pananampalataya, kundi kami ay maging matatag sa anumang mga pagsubok, anumang mga sirkumstansya na aming nararanasan o higit pa rito, dahil kayo ang aming pundasyon, kayo ang aming bato ng panulukan na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, kahapon, kanina, o nakaraan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa. Ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Sa halip, di kami nag-uutos sa iyo. Turuan mo po ang aming puso. Sapagkat sabi ni Propeta Jeremiah, ang aming puso ay sinungaling at mandaraya. Kung paano mo tinuruan ang puso ni Haring David, gamat siya ay tinaguri ang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong biyaya lamang nananalaytay sa amin? Kahabagan mo po kami, Panginoon. Isa gayon, na pag nalinis na po ang aming puso, kung anumang lalabas sa aming mga labi, naniniwala kami na ito ay pawang banal, makadiyos at salitang makalabi. Maraming salamat po. Maging sa aming mga pag-iisip, nawa maisintro lamang ito sa mga bagay na ikalalago ng aming pananampalataya. Huwag nawa maituon sa mga pag-iisip mo, bagay na sa sanlibutan na magpapalayo lang sa amin ng pananampalataya. At ito rin po, Panginoon, ang magbubusod upang kami magkasala. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Abraham, lingid sa ating mga kaalaman, papamamagatan ko itong ang pambihirang pananampalataya ni Abraham. Sabi ng verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Si Abraham, bakit ganun kadali mag-respond? Kaisa-isang anak niya, minamahal niya pa, na inutos ng Diyos dalhin sa bundok ng Moriah at ialay si Isaac. Kung ating napapansin sa aking binasa, kailangan ang pag-aalay, sabi nga ng utos ng Diyos, patayin ay Isaac. Patayin. Sa kautusan kasi ni Moses yung tinatawag na ceremonial daw, para mawala ang iyong kasalanan, naghahandog sila ng mga tanging handog. Anong tanging handog? Kailangan isang hayop, kambing, tupa, baka, o anumang natatanging handog na walang kapintasan. Hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng may sugat, hindi pwedeng may kapansanan ng hayop. Kailangan ihandog walang kapintasan, pero ginagawa nila ito ayon sa kautusan ni Moises para ang kanilang kasalanan ay matakpan. Hindi po. Tama, natatakpan ang tinatawag na atonement.
matakpan ang kasalanan nila, kaya naghahandog sila ng mga bordero, tupa. Kapag mahirap ka, tinatawag na ibon na bato-bato. Pinakamababang pag-aalay yung susunugin upang maabot, masamyo ng Panginoon, sabi ng Roma. So, hindi po yun nakapag-aalis ng kasalanan, kundi natatakpan lang. Tinatawag na atonement. Hindi nakapag-aalis ng kasalanan, tinatakpan lang yun. So, yun ang kultura ng mga Israel. Sa kaso ni Abraham, iba yung kasaysayan niya dahil ang kanyang minamahal na anak o kaisa-isang anak ang hinihingi ng Diyos na ialay. Para sa atin, pambihira ang pananampalataya ni Abraham. Para sa akin, ha? Kasi, hindi siya nagreklamo na, Panginoon, binigay mo sa akin. Bagamat pangako mo ito sa akin, ako'y going to 100 na, posible ng mga anak. At ito si Isaac, binigay mo sa akin bilang pangako. Kabilang kay Sarah o Sarai, na bagamat si Sarai na sa 90 na, hindi na manganganak, napaka-imposible na, pero sa Diyos walang imposible. Kaya nga ang kaisa-isang anak doon, si Isaac, ibinigay ng Diyos. Hindi nagdalawang isip si Abraham na ipagkait ang kanyang anak. Dahil alam niya, ang Diyos ang nagbigay, maaari hinihingi ng Diyos, may higit pa na kapalit bibigay dito. Balikan natin ang ating teksto. Sakit ng cellphone ko. Ito. Sabi ng verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong kaisa-isang anak. May kopya kayo ng kwarto ng susi ng CCTV. Pawapatay ko sana muna eh. Kasi kumikit lahat kumukulog. Hindi kita. Ang tukiyari pa kung tukiyari. Ay, Kuya Ari. Ay, Kuya Ari. Ay, ako Kuya Ari ang susi. Sa interview. Masisira. 22. Hindi na kasi yun. Ito po. Sabi ng verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano ginawa ni Abraham? Verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak, nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno at ako ang bata ay pupunta upang kami ay sumamba. Di po. Ang layunin kaya pumunta si Abraham para ialay si Isaac. So, nagkaroon dito ng parang alibilang ito ni Abraham na kami ay sasamba. Pero ang totoo, nakakalungkot isipin na nagkaroon ng parang ano si Abraham na minamahal niya yung anak niya na ayaw niyang mawalay sa kanya. Kaya nga,
Mismo maging si Isaac ay nagtaka. Magsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama ko. At kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin. Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis. At dito, mapapansin natin, pinahiga si Isaac sa kahoy. At ditong tatakpan siguro ni Abraham at sasaksakin ang kanyang anak na kahiga sa kahoy. At may isang tinig ng anghel ng Panginoon na sinabi, Abraham, huwag mo sasaktan ang bata. Sapagkat nakita ng Diyos na may takot ka sa Kanya at kakaiba ang iyong pananampalataya. Hindi mo ipinagkait ang iyong anak na si Isaac. Parang ganito. Kung si Abraham, hindi niya kilala ang kanyang Diyos na sinasamba, maaari niyang sabihin o maaari maging implikasyon sa atin na napakalayo ng Mount Moriah, inabot siya ng 3 araw na paglalakbay. Pwede niya sabihin, Lord, ang layo naman noon. Dadaling ko yung anak ko para patayin lang sa harapan mo. Taparaka ko, kaya may dalangang patalim eh. Pwede ba dito na lang sa bahay ko magtayo ako ng isang dambana? Hindi ganun ang response. Kundi sabi ng Bible, maagang bumangon si Abraham at ipinapasan kay Isaac ang kahoy. Naalala niyo ba kung sino ang nagpasan ng napakabigat ng kahoy? Ito ang implikasyon ha. Isang binabasa natin, hindi natin alam kung ano ang pinaka-ground dito. Naalala niyo ba siya ipinapasan ang kahoy kay Isaac? Sino ang naalala niyo na nagpasan ng kahoy? Bukod kay Isaac. Kahoy? Ha? Kahoy? Opo. Magkasing kahoy. Cross? Ito, balikan natin para Kahoy din. verse 3. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang taon at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya naghanda at pumunta sa lugar na iyon. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako, ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Kinuha ni Abraham ang kahoy na handog at susunugin. At ito, pinapasan kay Isaac na kanyang anak. Pinapasan. Sino bang nalala nyo na nagpasan ng kahoy? Na napakabigat na kahoy. Bukod kay Isaac. Bukod kay Isaac. Alam ko lang si God. Nagpasan ng kahoy. Cross. Oh, Alam ko lang, Panginoon, nagpasan ng Very cross. si Isaac, tandaan natin, ipinapakita yung larawan ng Panginoon. Di ba? Ipinapasan yung kahoy, si Isaac ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinasan niya ang napakabigat na kahoy. Si Isaac, pinahiga ng kanyang ama sa kahoy upang patayin. Sino ang humiga sa kahoy? Ang Panginoong Jesucristo din. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo humiga sa kahoy para ano? Ipako. Di ba ipako? Oo, para ipako siya sa krus. Tandaan natin na si Isaac larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tatarakan niya na, yung bata at papatayin, sabi ng anghel ng Panginoon, huwag mong sasaktan ang bata. Sapagkat, nalalaman ng Diyos na may takot ka sa Kanya at ginawa mo ang Kanyang utos
Naniwala ang Diyos sa'yo na kakaiba ang pananampalataya mo. Kaya paglingon ni Isaac, sabi ng Biblia, ating binasa, nakita niya ang isang asno na may sungay na sumabit sa mga tinik. Okay. Natatandaan niyo ba kung ano ang ikinabit sa ulo ng ating Panginoong Kristo? Pinato? Tinik. Nakuha natin yung spiritual na kapakinabangan. Yun ang ipinutong sa ulo ng ating Panginoong Kristo na sumabit ang isang sungay ng isang asno o anumang handog yun na kaloob ng Panginoon. Yun ang kinuha ni Abraham bilang pamalit sa kanyang minamahal na anak. At ang korderong ito na huling pamalit na inialay ni Abraham para sa Diyos na hinihingi sa kanya, ito yung ating Panginoong Kristo na sinasabi si Kristo ang huling kordero na inihandog para sa ating kasalanan. Tingnan natin, di ba? O pansinin natin, si Isaac, kaisa-isang anak ni Abraham, hindi niya pinagkait. Si Kristo, minamahal na anak ng Diyos, hindi niya ipinagkait para sa ating mga kasalanan. Di ba? Kaya nga sabi ng mananampalataya, kabisado nila ang John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nga po, si Kristo ang huling kordero. Sabi ni John the Baptist, siya ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yung implikasyon na isa binabasa natin na akala natin ang bida natin dito tama, si Isaac, si Abraham, pero ang spiritual na aspeto nito, ito ay naglalarawan sa ating Panginoong Kristo. Pinasan niya ang napakabigat na kahoy. At mismo, sa pagpasa niya ng kahoy na yun, doon din siya humiga. Doon siya humiga para ipako. Tingnan yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Sa halip na tayo, ang ipako sa krus, tayo magdusa sa ating kasamaan at kasalanan, hindi niya ipinagkait. Ibigay ang kanyang anak. Kaya nga sabi ng ating teksto, ang Diyos ang magkakaloob. Hindi tayo. Ang nakakalungkot isipin, may mga Kristiyano kasi na kanilang pananaw, oo, naniniwala ako na ako ay naligtas sa biyaya, sa awa ng Diyos. Pero kailangan punuan ko pa. Kailangan dagdagan ko pa ng gawa yan. Mali yun. Hindi totoo yun. Tandaan natin, nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala tayong contribution. Tulad ng sinabi ko nung una, wala tayong inambag sa ating Panginoon para tayo magmalaki. Hindi pwede yung ating mga gawa sa sarili natin para makadagdag sa awa ng Diyos. Hindi. Sa harapan ng Diyos, basahan yan. Kundi ang kaligtasan natin, sulong gawa ng Diyos. Wala tayong ginawa. Sabi ko pa nga, maaari, katulad sinabi ni Pastor, bakit yung sign of cross, pinaliwanag niya, maaari, isa tayo na nagsasabi doon sa Golgotha, ipako sa krus. Ipako sa krus. Yun ang contribution mo. Pero pagdating ng kaligtasan, nung inalay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa ating mga makasalanan, wala tayong contribution. Alala ko, may kinakanta kayo, di ba? Hindi na ako karapat-dapat na ako ay yung iligtas. Hindi ako karapat. Kasi bakit? Alam mo karapat-dapat sa atin? Impyerno eh. Kahit ang buong impyerno,
ibigay sa iyo parusa, kulang pa yun. Hindi sapat yun. Dahil alam ng Panginoon na hindi mo kakayanin ang parusa na dapat sa iyo. Ano ginawa ng Panginoon? Nagtiis siya para sa iyo. Sa ating mga mananampalataya. Kaya tayo mga mananampalataya, kung mayroon man tayong nararanasan mga sirkumstansya, pagsubok, dapat magtiis din naman tayo alang-alang kay Kristo. Hindi biro-biro na ialay ng isang makapangyarihang Diyos ang isang kanyang minamahal na anak. Kung kulang na, sabi ng Panginoon, dapat kayo ang magdusa, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos walang kasalanan. Wala siyang atraso sa Diyos, hindi siya nakagawa ng anumang kasalanan. Pero, ayun nga po, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Siya yung sinasabi na pinahiga sa kahoy at inihandog para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Siya ang nagpasa ng napakabigat na kahoy para sa ating kasalanan na ang krus na iyon, doon nakapatong ang ating mga kasalanan. Isipin mo yan, hindi lamang buong barangay ang pinasa ng Panginoon, kundi buong sanlibutan ng mga makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat eh. Kandidato tayo lahat. Subalit, awa lang talaga ng Diyos ang nananalaytay sa atin. Bagamat ang pangako doon sa kanyang bayan, pero binigyan tayo ng chance. Binigyan tayo ng chance na kaawaan tayo. Kaya kung meron man tayong pananampalataya na akala natin galing sa atin, kakamali tayo. Tandaan natin ang pananampalataya galing sa Diyos, regalo sa atin. Tandaan natin, si Abraham, ang kanyang pananampalataya, may dalawang elemento. Una, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala. Isa yun ang tunay na pananampalataya ng isang tao. Mayroon kang pagtitiwala. Pangalawa, dapat ang pananampalataya mo mayroong kaalaman. Kasi ang tunay na pananampalataya, pag walang kaalaman at walang pagtitiwala, fake yun. Tama, sister? Ang pananampalataya na may pagtitiwala, katulad ng ganda ng upo natin, bakit tayo umuupo, tiwala tayo, hindi babagsak. Yun ang pagtitiwala. At si Abraham, kaya nga sinabi ng Panginoon, nakita ng Diyos, sinubok siya na may takot siya sa Diyos. Kaya siya nagkaroon ng takot o nakilala niya ang kanyang sinasamba eh. Yun ang kaalaman. Kilala niya ang kanyang Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling sa kanya. Bakit? Kung papansin natin sa verse 17, bababa tayo ng Genesis, si Abraham nasa 99 na, going to 100, at si Sarah ay nasa 90. Nangako ang Diyos na magkakaroon sila ng anak. Kaya nga, alam mo, ang nag-alinlangan doon si Sarah eh. Natawa eh. Di ba? Chairman, natawa eh. Nakita siya ng Panginoon, narinig, nagtatawa. Kasi imposible eh. Isipin niyo, imagine niyo ang 90 anyos at 99, magkakaanak pa kaya yun? Walang imposible sa Panginoon. Di ba? Walang imposible, sabi ni Chairman. Pero sa atin, wala naman pong Malaysia, mini-post na yun eh. Walang Malaysia. Hindi mangyayari yan. Hindi na mangyayari. Pero sabi ni Chairman, walang imposible sa Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, tiyak yun. Hindi mangyayari na ganun. Oo. Kaya nga, sabi ko nga, pananampalataya ni Abraham, may dalawang elemento, pagtitiwala at kaalaman. Alam niya na ang kanyang Diyos na nagbigay, hindi rin siya bibiguin. At alam niya na ang Diyos
ang kanyang pinagkakatiwalaan, sigurado yun. Nalala nyo ba yung aklat ng Job? Kilala rin ni Job ang kanyang Diyos. Kaya nga, namatay yung kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga alagang mga hayop. Nawala yun. Dahil sa pagsubok. Pero, kahit ang kanyang asawa, sinulsulan siya na, talikuran mo na yung Diyos mo, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Kita mo, wala na yung kayamanan natin, wala tayong mga anak. Wala ka ng kaibigan. Ano sabi ni Job? Bakit? Sa kasaganaan lang ba natin pasasalamatan ng Diyos? At hindi sa mga pagdurusang ito. Pagsubok ng Diyos sa atin. Misa dumarating sa punto na, grabe naman pagsubok ito. Ayaw ko maging ipokrito. Dumarating minsan, nagkakasala tayo sa Panginoon na kalihim. Nagdududa tayo. Totoo ba talagang may Diyos? Nagdududa tayo sa Diyos. Totoo ba talaga na may Diyos? Bakit nararanasan ko yung mga ganito? Di ba? Nagdududa eh. Pero si Abraham, kakaiba yung kanyang pananampalataya. Meron siyang takot. Tatlong elemento, meron siyang kaalaman. Kilala niyo yung Diyos eh. Pag di mo kilala ang Panginoon, di ka magtitiwala. Di ba? Para isang tao yan eh. Pag niyaya ka, kasama ka, saan? Doon sa pagkakapirahan ko. Sasama ka ba? Sino matinong tao na sasama sa isang tao na hindi niya nga kilala? Di ba? Makapamak ka pa rin. Sasama kapag kilala mo si Abraham, buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Dahil alam niya, sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng anak. Nanganak pa si Sarai, sa kabila ng matanda na. At bukod doon, yung kaalaman niya na ang Diyos walang bagay na hindi pa pwedeng mangyari. Pagdating naman sa ating Panginoong Kristo, bagamat ang tatlong ito, yung tinatawag na Trinitarian, Ama, Anak, Banal na Espiritu. Sa pasimula pa lang, nagmamahala na sila, nag-iibigan na sila. Wala sa kanilang pagtatalo-talo. Gaya na sinasabi ng ibang tagtuturo, mataas ang Ama, mababa ang Ama, mataas ang Banal. Di po! Lahat dyan sila pantay-pantay. Nagkakaisa, walang pagtatalo-talo. Nag-iibigan sa pasimula pa lang. Kasi kung wala silang pagkakaisa, ibibigay ba si Jesucristo para sa ating kasalanan? Hindi. Dahil alam ng Panginoon na ang kanyang bugtong na anak lamang ang magiging tanging handog para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Hindi niya ipinagkait si Jesucristo. Hindi sinabi ng ating Diyos Ama na bahala kayo, kasalanan niyo yan eh. Wala kaming pakialam dyan. Hindi. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya nga sabi ng Roma, ang lahat ay pinagtatagni-tagni ng Panginoon para sa ikabubuti ng mga mananampalataya. Nawa sa mga oras na ito, tandaan natin si Isaac ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang humiga sa kahoy na mabigat, siyang nagpasang, at siya ang inialay para sa ating kasalanan. Salamat po. Okay. Okay, salamat no at meron tayong natutunan sa gabi nito at salamat din no. At kunting announcement po natin bago tayo tapos. Announcement po, malapit na po ang anniversary natin, to June 30. Anniversary po natin is second anniversary po ng Disciple of Jesus Christ Mission Church, yung bagong pangalan po ng ating simbahan. Gaganapin po natin sa Happy Land, no? Siguro ay chairman, yung mga upuan siguro chairman, okay na nga. Mga 30 piraso siguro, mga upuan natin doon sa ating pong anniversary. So, 3 weeks na lang siguro ang ano po ang ating anniversary. So, tuloy-tuloy po ang gawain po natin dito. Every
Monday po yon 6 o'clock hanggang 7, no? Nagsimula tayo kanina 6:30 na kaya. Naging 6:30 ano natin. Yan, so, sa sunod po na Lunes, ang inyong pong lingkod ang muli magtuturo. Ipapalitan po kami ni Brother Ramon. Dahil ang isa natin manggagawa may pinuntahan. Yan, so kaya, okay, bago tayo magtapos, tayo po imawit at siguro yung huling panalangin ni Chairman sa response. Tayo po manalangin, tayo po umawit, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the whole. Give thanks because He's giving. Because He's giving. Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart. Give thanks unto the whole. Give thanks because He's giving. Because He's giving. Jesus Christ, His Son. His Son. Right now. Right now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us at no last time. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kasi Chairman po sa panguling panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami nagkatikon-tikon at sa iyong mga salita, Lord, na pag-aralan namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat sa iyong ibinigay sa amin ng karunungan. Tunay, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na iningatan mo po kami. Tunay na panibago na naman ang aming napag-aralan. Lord, alam ko na tinubos mo kami sa krus. Mga pinagdaanan mo, Panginoon. Ulang pa yung aming buhay. Iaalay namin sa iyo, Diyos. Lord, iniiling ko po. Gamitin mo po kami sa mga gawain mo po, Panginoon. Isa kami, anak mo, O Diyos, na wala kami itatago sa iyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na mag-isa kaming alimbawa sa aming mga kapaligiran natin, O Diyos. Lord. Alam po namin, Panginoon, na minsan nagkakamali kami. Pero, Panginoon, nandun yung pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. May isang paalala na lagi ka nakatingin sa amin, O Diyos. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kami nagsama-sama sa oras na ito. Tunay, Panginoon, ang bawat pamilya namin, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Kung saan man po, Panginoon, ang aming pamilya, tinatanong po sila, Panginoon. Ganon din po kami sa paglabas namin. Lugar na to, Lord, tinatanong po kami, Panginoon. Lord, binadalangin ko, Panginoon, ang aming lugar mula sa Aron, sa Apilan, ang GK, at ang proper, Panginoon. Yes, Lord. Lord, napakahirap. Maraming kabataan, maraming magulang. Sana po, Panginoon, na bigyan niyo kami ng tamang makatuwang namin sa amin, Lord. Sa aming lugar, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi namin kaya ito, Lord.
Alam ko na napakahirap pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Sana po, Panginoon, na salamat na may pinakita ka na sa amin, Lord. Yes. Pero inaangkin namin ito, Lord, na tulungan mo kami Yes. sa mga tao, lalo na, Panginoon, mga nagtitinda ng droga. Lord, abag po kayo sa aming lugar, Panginoon Jesus. Sa mga kabataan, sa mga matanda, sa pamilya, Panginoon. Yes. Nawawasak, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang bagay na to, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Tunay na wala kami ibang sandigan, kundi kayo, Panginoon. Salamat sa gabi nito, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, Yes, Lord. ang aming mga tanod sa gabi ito. Yes. Tunay, Panginoon, na ingatan niyo po sila, Siya nga, Lord. mga naka-duty, Lord. Minsan, nag-inahan sila, pero Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po at magkaroon po ng kapayapaan sa aming lugar, Siya Panginoon. nga, Lord. Tunay, Panginoon, na kayo lamang, Ama, ang magbibigay sa amin ng kasiyaan at kapahingaan sa aming lugar na ang lugar na to, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, sana walang mangyaring sulong sa aming Yes. lugar. Siya nga, Lord. Hallelujah. Walang sakunang mangyari, Yes. Lord. Lahat Yes, ng Lord. hindi maganda in the name of Jesus. Yes, in Lord. Jesus' name. Wala Hindi mo nang aayaan kapangyarihan. sa lugar na to, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Okay, salamat at magandang gabi sa ating lahat. Tapos na po tayo. God bless you po. Maraming salamat. Ano na yun? Wala pa doon matalo dyan, te? Wala din naman.